Guys, magandang araw na naman sa inyo lahat. Ayun, balikan na naman natin yung aking YouTube channel. Meron na tayong reaksyon, no, patungkol kay Inday Sara at kay BBM. Pinalaga na, no, kasi minsan nakakabwisit na rin to si BBM, eh. No, pagka ebidensya laban kay Tatay Duterte, meron mga pamasahe papuntang Lahik, yung mga tinuturong witness, no, na doon sa war on drug. Pero yung mga tao natin, mga kababayan natin na naiipit sa gera, wala silang may produce na pamasahe pabalik dito. So yan, hindi natin alam kung ano naman ang sumaksak sa ulo na itong ating presidente, na mahirap lang, nakakasama ng loob. Parang gusto ko na rin makisama doon sa mga galit na galit sa kanya, makimura, pero hindi natin gagawin, no. May respeto pa rin tayo, pero sana naman BBM, no, fix mo naman yung utak mo para dun sa atin, sa mga kababayan. Hindi yung kung ano-ano yung sumasaksak dyan sa ulo mo, no? Hindi, parang hindi ka presidente, no? Parang ordinaryong mamamayan ka lang para sa amin, no? Hindi ka tulad ni Tatay Duterte, talagang sumusunod yung buong sambayanan. At dun sa mga basher at dun sa mga yulista na sa TikTok, naku po, tigil-tigilan yan. May karma yan, mga Inday at mga nagmumura kay Tatay Duterte. Tandaan nyo, pag si Tatay Duterte, huwag naman sana umuwi dito yan na wala ng buhay. Lahat ng taong bayan sisiklab ang galit, maniwala kayo, no? Yan, panoorin natin ang video para maintindihan ng ating mga kababayan kung ano yung sinagot ni Inday Sara kay BBM. Panoorin nyo, nakakagigil talaga si BBM. Hindi ko alam kung saan to. Ito na, let's go! Binatikos ni Vice President Sara Duterte ang Marcos Jr. administration kasunod ng desisyon ng Department of Justice na pondohan ang biyahe ng mga umano'y testigo sa war on drugs case laban sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ikinadismaya ni VP Sara ang tila mas mabilis na aksyon para sa mga testigo kaysa sa pagresponde sa mga Pilipinong naipit sa sigalot sa Middle East. Well, nakakalungkot. Dahil unang-una, sinasabi nila walang ebidensya, pero meron sila ngayong witnesses na kaya naman nila pala bayaran yung pagbabiyahe. Pero nakakalungkot kasi sobrang bagal ng galaw nila para sa ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan sa Iran at sa Israel. Giit ng pangalawang Pangulo, mas inuuna ng administrasyon ang paninira sa politika kaysa sa kapakanan ng mamamayan. Kaya nakikita natin at nakikita ng taong bayan nasaan ba talaga yung priorities ng administration na ito. Apparently puro politika lang yung paninira sa politika lang yung kanilang prioridad at hindi yung mga mamamayan. Marinding sinabi ni VP Sara na ang mga ebidensyang ginamit laban sa dating Pangulo ay gawa-gawa lamang at bunga ng pananakot o pamimilit. Gawa-gawa talaga na ebidensya. At yung ibang ebidensya nila, meron din tayong ebidensya na kinuha yon by force or intimidation or harassment of individuals. So, makikita din natin yun soon, very soon. Muling iginit ng Vice Presidente na walang sapat na batayan ang kaso sa ICC at umaasa siyang ito ay tuluyang ibabasura base sa petisyong kung may kwestiyon sa jurisdiksyon ng korte. Samantala, sinagot din ni VP Sara ang naging pahayag ni Marcos Jr. na dapat nang itigil ang pamumulitika. Aniya, ang administrasyon mismo ang namumulitika at ang ginagawa lamang nila ay pagsagot at pagdepensa. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami. Wala naman kaming ginagawang atake. Ang sa amin lahat ay sagot at depensa. Sila yung nasa administrasyon, sila yung tumigil at sila yung tumutok sa kung ano yung dapat na ibigay para sa taong bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.